Tingnan niyo po ha. Kasi gusto ni Kadyo word for word eh. Pero even ang word for word may problema eh. Kung yun lang ang susundin. At bago ko basahin ito, bakit nga ba pag tayo ang gumamit ng paraphrase mukhang may problema? Pag sila, walang problema. Tingnan niyo po. Even word for word translation, however, cannot follow the Greek absolutely. Kaya, paano yung sasabi na talagang dapat sundin word for word? At kung talagang hindi maaasahang gamitin ang mga word for word o ang mga paraphrase na translation, di dapat po sana hindi nyo na ginagamit itong mga ito. Okay? Alam nyo po, may konti akong nalalaman sa Hebrew, ha? Tingnan nyo po, word for word translation. Yung salitang it. Ha? Okay? May salitang ganon sa Hebrew. Pero, wala kang maitra-translate at walang katapat na salita yon sa Tagalog, sa English man, o kahit sa lingwahe. Ay, paano masabi dapat word for word ang salin? Alam ko pong, alam nyo yan, na may mga ganyang problema. Okay? So, ulitin ko po. Walang natutulan si Kadyo sa aking itinindig kanina. Ang gusto ko sana, tutulan niya yung sinabi ng Ama patungkol kay Kristo na siya ang lumikha ng langit at lupa. Hindi yung babanggitin mo na ang Ama manlilikha. Paano yung talatang yun? Resolve mo yun. Ama mismo ang nagsabi, kung ako lang, huwag mong paniwalaan. Uulitin ko. Pahiram nga uli niyang Biblia na yan. Hindi po. Yung mag-aasalita ng buhay. Okay? Yung salita ng buhay, Brother Wensi. Yan. Hebreo 1:8. Ulitin ko Ano ba ang pagkasabi dito? Hebreo 1:8. Okay. Subalit, tungkol sa anak ay ito ang sinabi ng Diyos. Uulitin ko, hindi sinabi ni Richard Ito ang sinabi ng Diyos. Ang iyong trono, O Diyos, yan po, ang iyong trono, O Diyos, ay mamamalagi magpakailanman. Ang setro ng iyong kaharian ay setro ng kabanalan. Kabanalan ang iyong nais at namumuhi ka sa kasamaan. Kaya naman, hinirang ka ng Diyos, ng iyong Diyos, at binigyan ka niya ng kagalakang higit sa ibinigay sa iyong mga kasamahan. Wika pa ng Diyos. Uulitin ko, hindi wika ni Richard. Wika pa ng Diyos. Panginoon, ikaw ang naglagay ng saligan ng lupa sa pasimula at ang mga kamay mo ang lumalang ng kalangitan. Ito ang tutulan mo. Yung sinabi ng Ama. Quiet, please. Kasi ulitin ko po, hindi po akong may sabi nito. At uulitin ko, madalas gamitin ito sa kanilang programa. Kapol. Ulitin ko, kahit wala kang mababasa ng tunay na Diyos, paraphrase nga thought for thought. Kaya huwag mong hahanapin yung word. Okay, dito po, sa isang salin. Ginagamit din itong contemporary English version. Madalas ko pong makita ito sa inyong programa. Babasahin ko po dito sa John 1:1 ng contemporary English version. Sabi dito, John 1:1, in the beginning was the one who is called the Word. The Word was with God and was truly God. Verse 18, ano po ang sinasabi dito? No one has ever seen God, the only Son, who is truly God.
Truly God na naman. Isa pa, truly God uli. Filipos 2:6. Ang sabi dito, Christ! Sino daw po? Christ was truly God! Kadyo, at wag niyo po akong i-questionin masyado sa grammar dahil kahit itong Greek grammar beyond the basics na madalas nyo rin pong gamitin at ginagamit niyo sa inyong programa, aminado na hindi lahat masusolve ng grammatical formation. Okay? Ano ang sabi dito? The issue cannot be decided on grammar alone. Ano The issue cannot be decided on grammar alone. But suffice it to say here that there are no grammatical reasons for denying that the alethenos theos, yung tunay na Diyos, is descriptive of Jesus Christ. Alam niyo kung ano pong issue ang niresolve dito ni Daniel Wallace? Yung issue ng 1 John 5:20. Kung sino ang tunay na Diyos doon na binabanggit. At dito, naniniwala itong si Wallace na si Kristo ang binabanggit doon na tunay na Diyos. Kaya mamaya, kung tututulan mo ang aking sinabi, si Wallace po ang iyong kalaban, hindi ako. Kaya nga, meron pa ba akong oras? Okay, babasahin ko ha, yung isang Biblia, ang Amplified Bible po. Babasahin ko po ito. Ulitin ko ha. Ito, thought for thought ito, paraphrase ito. Paraphrase ito. Kaya mamaya pag nagtanong siya sa akin kung nasa paraphrase nga eh. Okay. Ito po ang sinasabi sa 1 John 5:20. Ang sabi, and by the way, ito ay Hebrew at Greek scholar din ang author nito. Babae pa nga eh, kaya lang doktor din. Ang sabi dito, ganito. 1 John 5:20. And we have known positively, the Son of God has come to this world and has given us understanding and insight to perceive and come to know better and more clearly Him who is true. And we are in Him who is true, in His Son, Jesus Christ. This man is the true God and life eternal. Ulitin ko, ano sabi? This man is the true God and life eternal. Kaya si Kristo nga po ang tinutukoy dito ang tunay na Diyos. At huwag niyo po akong tatanungin mamaya patungkol sa kung ilan ang Diyos dahil hindi po yun ang ating tema. Huwag niyo tatanong sa akin kung may bugtong na anak ang Diyos dahil hindi po yun ang ating tema. Ang itanong niyo sa akin ay kung naniniwala ba ako kung tunay o hindi tunay na Diyos si Kristo. Yun po ang sasagutin ko. Okay? Kaya maliwanag mga kaibigan, mga kapatid, sa hapong ito. Sa ikalawang tayo ko, lalo ko pong napatunayan na tunay na Diyos ang ating Panginoong Heso Kristo. Okay, 15 seconds, i-wave ko na po.